Rebolusyong Amerikano. Sa huling bahagi ng 18th century, masasaksihan ng mga pag-aalsa sa Europe at sa mga kolonya nito. Ang French Revolution ay nagsilbing pwersa sa pagbabago sa ugnayan ng pinuno at ng sakop, samantalang ang 13 kolonya ng mga English sa North America ay nagdeklara ng kasarinlan noong 1776. Sa pagkatalo ng mga pwersang English sa Yorktown noong 1781, naging ganap ang kasarinlan ng 13 kolonya. Sa South America, naglunsad din ng revolusyon ang mga katutubo hanggang sa lumaya mula sa Spain noong 1824. Ang American Revolution at French Revolution ay sinasabing resulta ng Enlightenment dahil sa nagsilbing aplikasyon ang mga nasabing revolusyon ng mga ideyang itinaguyod nito. American Revolution, tumutukoy sa serye ng mga pangyayari, ideya at pagbabago na naging resulta ng pagdedeklara ng kalayaan ng 13 kolonya sa North America mula sa Imperyong British. Umantong ito sa pagkakabuo ng United States of America o USA. Dahil sa di makatwirang pananakop, sumiklab ang Rebolusyong Amerikano noong 1776 nang ipahayag ng 13 kolonya ang Declaration of Independence. Mga kondisyon sa 13 colonies. Dahil sa mga kalamangan ng Amerika kaysa sa Britain sa larangan ng pangrelihiyon, pang-ekonomiko, panglipunan at maging lokasyon, naging mas akma rito ang pagsasagawa ng mga radikal na eksperimentasyon sa sistemang politika. Sa relihiyon, kung karamihan sa Britain ay mga Anglican Protestant, karamihan naman sa mga Amerika ay kasalungat sa Anglicism. Sa ekonomiya at lipunan, walang makapangyarihang nobility o aristokrato sa Amerika kung ihambing sa Britain, kung kaya't mas madaling umangat sa kabuhayan sa kolonya. Mga batas na tinutulan. Matapos ang 7 Years' War, nagpasya si King George III ng England na dapat makibahagi ang 13 colonies na naging gastusin ng digmaan. Ugnay nito, nagpatupad ng mga patakarang nagsilbing mitya sa pagsiklab ng revolusyon. Sugar Act noong 1764, ipinatupad bilang buwis sa pag-aangkat. Malakas ang kapangyarihan ng mga opisyal pandagat na Ingles sa paghihigpit sa ilegal na pag-aangkat ng asukal. Ang mga kolektor ay pinayagan na halugugin ang mga pribadong kabayahan para sa mga ilegal na produkto. Stamp Act noong 1765. Lahat ng opisyal na dokumento, titulo, kasulatan, pahayagan at iba pang dokumento ay espesyal na naselyo ang papel lamang maaaring isulat o ilimbag. Ang naapektuhan sa patakarang ito ay ang mga maimpluwensyang mga tao. Sila ang naging maingay sa pagtuliksa. Nasabi nilang ang pagbubuwis na walang representasyon ay isang uri ng pagmamalupit at nasabing ang patakaran ay paglabag sa mga karapatan ng mga English. Townshend Act noong 1767. Si Charles Townshend, ang isang politikong English, ay nagpasa ng mga patakaran sa Parliament na may layuning itaas ang regular na buwis sa kolonya upang suportahan ang mga gobernador na kolonyal, huwes at iba pang mga opisyal na magtatanggol sa kolonya. Ilan lamang ito sa mga patakarang nagpaliyab sa apoy ng revolusyon sa Amerika. Bilang reaksyon, lumaki ang bilang ng revolusyonaryo sa kolonya. Ang mga tinawag na patriot ay nagsagawa ng pag-aalsa, samantala ang mga loyalist o Tories ay nanatiling tapat sa hari.